Hindi po ang tinapay na ito at juice ay magically nagiging katawan o dugo ni Kristo, no? But this is a proclamation. Proclamation of the covenant. At alam niyo po ba kung ano yung covenant? Ibig sabihin, it is a spiritual agreement. Sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, sabi niya doon, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.'" So kung tayo po ay nag-iisip ng mga takot, kung tayo po ay nag-iisip ng mga pangamba, kung tayo po ay nag-iisip ng mga problema, that consumes us. Pero kung tayo po ang isip natin, pinupuno natin ng pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala, pag-asa na binibigay po natin sa Panginoong Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli, ang buhay po natin mapupuno ng pag-asa. Ang buhay natin mapupuno ng pananampalataya. Do this in remembrance of me. Punuin po natin ang ating pag-iisip ng totoong pananampalataya sa Panginoon na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Hindi lang para sa ating mga kasalanan, kundi para din sa ating mga kagalingan. 1 Corinthians chapter 1 verse 18 says, "The message of the cross is foolishness to those who are perishing." Sa mga hindi naniniwala, ang mensahe ng krus ng Kalbaryo ay foolishness, dumb idea. But for those who are being saved, those who are saved, it is the power of God. As we do this Holy Communion, nananampalataya tayo na ang kapangyarihan ng Panginoon ang sumasa atin. Kapangyarihan para i-overcome ang mga struggles and storms of life. Kapangyarihan para gumaling mula sa sakit at karamdaman. We will do this Holy Communion as an act of faith. Natunay po na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli. At dahil po dito, ito po ang ating tagumpay.